God is good all the time. Amen. Praise God. Alam niyo po ba na kapag ako'y nag-share ng Word of God, actually talaga, kinakabahan pa rin ako hanggang ngayon. Kapag yung preparation sa paggawa ng sermon ay hindi siya madali. No? Na napakahirap talaga siyang pag-aralan. Pero kahit ganun pa man, no? Dahil tayo sa pinili ng Panginoon, no? Bilang lingkod ng Panginoon, na dapat ituro natin kung ano yung katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Based sa ating pag-aaralan ng natin ngayon sa umagang ito, no? Patungkol sa katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. Based doon sa 2 Peter chapter 1, verse 16 to 21. Tayo ay naniniwala, lalo na sa kanta sinabi kanina, na we believe in God the Father, no? Naniniwala tayo na si Kristo ay anak ng Diyos. At naniniwala tayo sa Holy Spirit. At naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay totoo. Kasi marami sa panahon natin ngayon na hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Dahil ang salita daw ng Diyos ay gawa-gawa lamang ng tao. Dito mayroon akong tanong na gusto kong nababasa niyo po ba? Babasahin ko na lang. Paano mapatunayan natin na ang salita ng Diyos ay totoo? Sa tingin niyo po kaya, paano natin napapatunayan na ang salita ng Diyos ay totoo? Meron ba tayong pruweba na ang salita ng Diyos ay totoo? At sino sa atin dito ang naniniwala na ang Biblia ay gawa lamang ng tao at hindi gawa ng Diyos? Ito yung nakakalungkot sa atin. Na akala ng iba na ang Biblia ay gawa lamang ng tao. Later makikita natin. At bakit kailangan pagkatiwalaan ang salita ng Diyos? Bakit kailangan nating maniwala sa salita ng Diyos? At bakit natin kailangan pagkatiwalaan ang salita ng Diyos? Ano ba ang mapapala natin kung tayo'y magtitiwala sa salita ng Diyos? Bago yan, check muna natin kung ano yung background ng ating pag-aaralan ngayon sa umagang ito. Itong 2 Peter o pangalawang Pedro ay sinulat ni Pedro upang paalalahanan ang mga mananampalataya laban sa huwad na guro na kumakalat sa lugar nila. Lalo na sa panahon nila. At even sa panahon rin natin ngayon, marami sa social media ang kumakalat bin mga fake news na minsan kahit hindi pa nangyayari, meron ng balita agad. Pero dito makita natin kung ano ba yung layunin, no? Itong ating pag-aaralan na ito. Na ang layunin niyan ay upang patatagin ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa tunay na katotohanan ng Ebanghelyo o patungkol sa mabuting balita at katiyakan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung ating mga sasagutin based sa ating pag-aaralan ngayon. Ano-ano ang mga katotohanan patungkol sa salita ng Diyos ayon sa aklat ng pangalawang Pedro, chapter 1, verse 16 to 21. Una, sabay-sabay po nating basahin at saksi ang salita ng Diyos.
Sabi dito sa verse 16, 17, and 18, ang ipinapahayag namin sa inyo ay tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. At hindi mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig namin na ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsasabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Na dito makikita natin kung paano na-experience ni Pedro, no? Nung habang kasama pa ni Peter si Jesus. Na dito makikita natin yung pagpapahayag ng mga apostol patungkol kay Kristo. Tungkol sa kapangyarihan at muling pagbabalik ng ating Panginoon, subalit maraming ayaw maniwala. Sa anong kadahilanan? Bakit napakaraming ayaw maniwala sa ating Panginoong Hesukristo? Na bakit sinabi ni Peter dito sa talatang ito na hindi alamat at katang lamang ng tao ang kanilang pinapangaral, kundi dahil maraming lumalaganap lalo na tungkol sa mga bulaang propeta. Yung kanilang tinuturo nila Pedro ay galing sa Diyos. Subalit dahil maraming mga huwad na guro o mga false teaching na kumakalat sa lugar nila, pinapaalalahanan niya ang mga Kristiyano that time na mag-ingat kayo sa inyong pananampalataya. Dahil sinabihan sila na nag-iimbento lang daw sila ng mga story tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Ayun yung nakakalungkot na ginagawa nila ng kwento yung story na mangyayari naman talaga. Pero kahit ganun nga ang nangyari, nakakalungkot. Even sa panahon natin ngayon, na maraming tao na hindi naniniwala kay Kristo, na siya'y namatay at muling nabuhay. Kaya nga dito makita rin natin kung paano tinanggap ni Jesus yung kapurihan at karangalan. Based in Matthew chapter 7 verse 1 to 8, no? Yung pagpapalitan nyo ni Jesus o yung transfiguration na nasaksihan mismo ng tatlong apostol ni Jesus na sila Pedro, Santiago at Juan doon sa bundok. Nakasama ni Jesus doon si Elijah at si Moises. Na ipinakita ni Jesus ang kanyang banal na kaluwalhatian na karaniwang nakatago sa kanyang pagiging tao. Na ang kanyang mukha daw po doon ay nagliwanag na parang araw at ang kanyang kasuotan ay puting-puti na parang liwanag. Kung mababasa niyo po sa Matthew chapter 7, kung paano kinalugdan si Jesus ng kanyang ama. Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kapurihan. Na ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian na sa langit na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan. Na napatunayan rin nakita sa aklat ng Matthew chapter 17 na nangyari nga. Dahil si Pedro mismo ang witness na nakita ng kanyang dalawang mata kung ano yung nangyari sa ating Panginoong Hesus. Kaya po ito po yung nagpapatunay, no?
In Matthew chapter 17 verse 5, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan niyo siya. Kaya napakahalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos ay pinapakinggan natin ang turo ng ating Panginoong Hesus. Dahil ito yung nagpapatunay na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos. Kaya tayo naging anak lang naman ng Diyos dahil kay ating sa Panginoong Hesukristo. We're only adopted child of God. Ang totoong anak talaga ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang Ama ay nalulugod sa kanyang misyon na ginawa ng ating Panginoon. Siya ay nalulugod sa ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga dapat pakinggan natin ang ating Panginoong Hesus na siya ang ganap na kapangyarihan at katotohanan. Na walang iba nating matatagpuan kundi sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya mga kapatid, ang Ebanghelyo ay katotohanang ipinahayag ng Diyos. Hindi po ito idea o inimbento ng mga tao, kundi ito ay may proof o pruweba na dapat nating paniwalaan. Hindi lang po ito gawa lamang ng tao. Kaya dapat natin itong paniwalaan, pakinggan, at dapat nating isa pamuhay. Dahil ito ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. At pangalawa, isa sa katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, based dito sa ating talata, sabay-sabay po nating basahin. Ang salita ng Diyos ang magbibigay katuparan at kaliwanagan. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos sa atin. Dahil kung wala ang salita ng Diyos, napaka-imposible po natin matunton ang tamang direksyon ng ating buhay. Kaya basahin po natin yung verse 19. Sabay-sabay po tayo. Kaya naman lalong tumitibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti ito'y pagkukulan nyo ng pansin, sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw hanggang sumikat ang araw. Uso. Yon. Na dito makita natin yung mga patotoo ng mga propeta. Na mapapansin natin dito na yung mga propetang ito, hindi man siya na-mention dyan, in the Old Testament, isa na dito sa Isaiah, si Micah, si Jeremiah, si Zechariah, Daniel, Hosea, at Malakay, na makita natin kung paano nila na-prophesy ang ating Panginoong Jesus. O kung paano nila nahulaan. Katulad na lang sa Isaiah chapter 7 verse 14, yung kapanganakan ng berheng babae. Kahit sa lumang tipan, na-prophesize na yung manganganak ang isang babae, na ito'y si Mary. At sa Micah chapter 5 verse 2, kung saan yung lugar ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Na nakita rin sa aklat ng Micah at nalaman nila kung saang ipanganganak ang ating Mesiyas. At sa Isaiah chapter 53, yung pagdurusa ng isang lingkod na ito'y
pinapakita ang paghihirap at kamatayan ni Kristo para sa ating mga kasalanan. At propesiya sa pagkapako sa krus, sa aklat ng awit. At marami pang mga prophesies or foreshadowing patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ito ngayong tanong napakinggan ko lang nung nakaraang araw, o kagabi yata yun. Ano nakaraang araw nga? Tungkol sa kaligtasan. Na ang kaligtasan po ba sa Old Testament ay pareha lang po ba sa New Testament? Minsan dito nag-iiba ng pananaw ang mga Kristiyano tungkol sa kaligtasan. Pero palagi nating tatandaan na ang kaligtasan ay pareho lang po sa Old Testament hanggang sa New Testament. Yung pag-aalay nila ng hayop is pointing patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At sa panahon ba natin ngayon, pwede pa rin ba tayo mag-alay? Hindi na. Sapat na po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. At hindi na po applicable na maghahandog ka pa para malinis ang iyong kasalanan. Dahil binayaran na ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po ang salita ng Diyos ay tulad ng isang ilaw sa kadiliman na nagbibigay gabay sa ating landas hanggang sa muling pagdating ni Kristo na ating Panginoon. Kaya nga yung morning star in Revelation chapter 22 verse 16, that I am the bright morning star, na pinapakita dito, ito yung patungkol sa second coming ng ating Panginoong Hesukristo na may dalang liwanag at katotohanan at ito'y magbibigay sa atin ng kaliwanagan. Na ang morning star dyan ay nagsisimbolo ng pag-asa, liwanag at panibagong simula ng ating buhay. At nagbibigay sa atin ng final victory and eternal glory. Kaya napakahalaga sa atin bilang mga anak ng Diyos, kung mangyari man yung second coming ngayon, bilang mga anak ng Diyos, handa po tayo. Minsan nakakalungkot sa atin na minsan ayaw nating iwanan yung mga bagay sa mundong ito kaysa sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. May napakinggan nga ako sa Facebook na isang vlogger. Kung mamamatay ka ngayon, kung mamatay ka ngayong araw na ito, okay lang ba sa'yo basta kasama mo si Jesus? Pero ang nakakalungkot, sabi niya, ay hindi pa ako ready. Marami pa daw siyang gagawin. Next time na lang pag matanda na ako. Minsan nakakalungkot sa atin, no? Ganun yung ating response na kung tayo kukunin na ng Panginoon, sasabihin pa natin next time na lang. Pero ang problem, walang ganun Tulad ng pagbabalik ng ating Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw na walang nakakaalam. Hindi natin alam kung ito ba yung sign na, Pero kung tayo handa na, yung paglindol na yan, o mga tsunami mang nararanasan, o anuman yung mga kalamidad, kung tayo yung mga anak ng Diyos, yung takot na ito ay ating mapaglalabanan. Dahil alam natin na merong Diyos nang may alam ng lahat ng bagay sa mundong ito. Na walang aksidente.
Minsan pinapahintulutan ng Diyos yan. Hindi man natin alam kung anong dahilan. Pero alam ko na merong plano ang Diyos para sa kanyang kapurihan at sa kanyang kabanalan. Kaya wala tayong pwedeng ireklamo tungkol sa salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ang may bibigay sa atin ng kaunawaan at kaliwanagan sa ating pananampalataya. Dahil kung wala ang salita ng Diyos, napaka-imposible natin sa panahon natin ngayon na tayo nakakapagsimba pa. Baka sa panahon na ito ngayon, kung wala ang salita ng Diyos, maybe nasa ibang lugar na tayo na nakikiayon sa takbo ng mundo. Kaya salamat sa ating Panginoon. Dahil sa pagbibigay ng salita ng Panginoon mismo sa atin. At ang pangatlo naman, sabay-sabay po natin basahin. Na ang kasulatan ay galing sa gabay ng banal na Espiritu Santo. Sabay-sabay po natin basahin po yung verse. Nawain niyong walang makakapagpaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sarili niyang kakayahan, sapagkat papahayag na lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinapahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Na dito makita natin na ang propesiya ay hindi galing sa sarili nilang interpretasyon o kagustuhan ng tao, kundi sa Espiritu Santo na gumabay sa mga propeta at even sa mga nagsulat ng Biblia. Na ang Bible according kay Louis Berkop, hindi po siya mechanical inspiration. Na ang God ay literal na nag-dictate sa mga author ng Bible. Hindi po ganon. Kundi, ang Diyos po natin ay verbal plenary inspiration. Na ang bawat salita ay patnubay ng salita ng Diyos. Na ang ibig sabihin po niyan, buong ganap o yung kompleto na ang lahat ng bahagi ng Biblia mula Genesis hanggang Pahayag ay pantay na kinasaihan ng Diyos. At hindi lahat ang mga idea o mensahe, kundi mismong mga salita ay kinasihan mismo ng Diyos. Hindi po direct siya, kundi ito po ay sa tulong ng Diyos, sa puspos ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos o hinangahan ng Diyos at pakikipakinabangan, pagtuturo sa pagsaway, sa pagtuwid at pagsasanay sa katuwiran. Na napakahalaga po na maunawaan natin na ang salita ng Diyos ay kinasihan niya. Hindi po bigla ang dumating lang po ang salita ng Diyos. Dahil dito, ang Biblia ay walang pagkakamali. Maybe nagkamali lang because of interpretation. Pero kung titingnan talaga natin yung nasulat ang Biblia, wala pong error yan. Na ang Biblia ay ganap na may authority
sa lahat ng bagay na ukol sa pananampalataya at kabanalan. Na dapat maunawaan natin yan, na ang Bible ay upang tayo magbigay sa atin at malaman natin kung saan tayo tutungo. Kung ano yung tama nating direksyon na gagawin. Nasabi rin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 13. Basahin po natin sabay-sabay. Kaya nga kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang pinapaliwanag namin ay mga katotohanang espiritual para sa mga pinapana ng Espiritu. Na dito makita natin, kundi galing sa Diyos ang kanilang pinapangaral. Dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Papansin natin dyan, no? Kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Hindi po dahil sa karunungan po ng tao yan, kundi dahil sa pamamagitan ng Espiritu. Dahil sa Diyos mismo. Kaya mapalad tayo na ginamit mismo ng Diyos ay tao. Hindi mga ibon, hindi kalabaw, o hindi yung mga hayop. Kundi tao para upang maunawaan ng maigi ang salita ng Diyos. Kaya ginamit ng Diyos ang mga tao upang maunawaan ang salita ng Panginoon. Sino nakakaalala sa atin sa Shorter Catechism number 2? Maybe si Elder lang yata kasi siya ang gumawa nito. Sino nakakaalala sa atin? Yung tinuturo ni Pastor Lawrence sa ating YouTube channel, series yun. Sobrang tagal na yun, nung pandemic pa yata yun. No? Dito makita natin, next slide. Sabay-sabay po nating basahin. The rule that direct us to glorify God and enjoy Him forever. Ito yung Shorter Catechism natin, number 2. No? Na ang kasulatan lamang ang tanging pamantayan ng pananampalataya at pamumuhay. Or yung Scripture alone. O sola Scriptura. Meron dyan saan ba nakalagay yung ngayon? Or yung Scripture alone. O sola Scriptura. Na ang salita lamang ng Diyos ay napakahalaga sa atin. Kaya nga ito yung maling pananaw ng mga mananampalataya. Lalong-lalo na tungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos na tanging pastor lang po or leader lang daw ang pwedeng mag-aral. Na maling-mali. Hindi lang po para sa mga leader or pastor ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit bagong Christian ka man or baby Christian, new Christian, old Christian ka, pwede po kayong mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi once na hindi nyo alam ang salita ng Diyos, paano nyo malalaman ang mga false teaching? At paano nyo malalaman kung tama pala itong sinasabi ko dito? O mali ang sinasabi ko dito? At paano nyo malalaman rin kapag mayroong nangangaral ng salita ng Diyos, mali na pala ang tinuturo nila sa inyo? Kaya napakahalaga na meron tayong guide, yung Biblia mismo. Once na wala tayong foundation, lalo-lalo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, pwede po tayong maligaw talaga mga kapatid. At ito pa ang pinakamalungkot.
Yung maling pananaw sa paggamit ng Biblia rin. Narinig ko lang naman to sa kwento ni Pastor Lo. Kasi mahilig akong makinig dun sa Shorter Catechism. Na wag nating gagawin. Parang awa nyo na, wag nyo tong gagawin. Kapag meron kayong Biblia, yung hard Bible, tapos magpe-pray ka, tapos sabihin mo, ito yung devotion, kung pagbuklat mo, bubuklat mo yung Biblia, bahala na kung ano mangyari. Eh ang problema, yung pagbuklat mo ng Biblia, natimingan mo na yung si Judas nagpatiwakal. Magiging devotion mo na yon. At i-apply agad sa sarili. Na maling-mali. Hindi po ganun ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Mas better pang kung gusto nyo magbasa ng salita ng Panginoon na merong devotional book. Na I pray itong devotional book na to ay ginamit upang mas lalo nating maunawaan ang salita ng Panginoon. Hindi po kapag parang nanguhula ka lang kung anong gusto mong basahin. Eh pag nakatapat mo yung ganitong sitwasyon, nabuklat mo tong sa story ni Judas, ano mangyayari sa atin? Baka magulat, nagpatiwakal na pala. Na wag nyo pong gagawin. Maging aware rin tayo, lalong-lalo na sa binabasa nating salita ng Panginoon. In Matthew chapter 27, 3-5, doon po yung story ni Judas, kung paano siya nagkaluno sa ating Panginoong Hesukristo. Na wag po nating i-apply sa ating mga buhay. Yung ganitong maling pananaw sa paggamit o sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Na mas better pa yung series sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kung willing kayo dun sa devotional o yung devotion every morning ni Pastor Arman, sila ako din ako nakasali doon. Marami yung mga senior, no? Si Mami Pining, active palagi si Mami Pining doon. Sila Ate Rio, si Mami Tess. At marami pang iba, yung mga pamangkin ni Pastor Arman. At yung devotional books, like Daily Bread, at iba pang devotional book na pwedeng gamitin. Pwede nyo rin maging guide. At upang maunawaan nyo ang salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng isang theologian, napaka-imposible sa isang Kristiyano na ma-identify ang maling katuruan kung hindi niya alam ang salita ng Diyos. Like sinabi ko kanina. Napaka-imposible nyo po malaman yan. Kung nagbabasa lang kayo tuwing Sunday lang, tuwing midweek, masakit man, aminin, pero yun talagang nangyayari. Nakakabasa lang ng Biblia pag Sunday o kapag Wednesday. How much more yung ibang araw naman? Saan ka, kapatid? Anak, saan ka? Kaya nga, kung meron tayong orthodoxy o yung right doctrine, kung mali o yung tama yung ating pag-unawa sa ating doktrina, magiging tama rin yung ating practice o yung orthopraxy na sinasabi dito, yung right practice natin. Napaka-imposibleng magkaroon ka ng right doctrine o yung napaka-imposibleng magkaroon ng right practice kung mali yung doktrina na iyong pinaniniwalaan. Kaya dapat meron kang right doctrine at right practice. Kaya kapatid, sa ating pagtatapos, ito yung ating conclusion. Na ang salita ng Diyos ay totoo. Naniniwala po ba kayo mga kapatid dyan? Parang hina po yata. Naniniwala po ba kayo? Praise God. Na ang salita ng Diyos ay totoo. Hindi po natin pwedeng bawasan yan o takpan kung ano lang yung gusto mong verse. Ang salita ng Diyos ay totoo po yan. Minsan masakit. Minsan masarap.
kasama po sa buhay yan. Upang itama yung mga bagay na mali sa ating buhay. Kaya nga rin dapat sumusunod at magpasakop sa authority ng banal na kasulatan o Bible. Kaya napakahalaga sa atin yung sola scriptura. Kaya dapat meron tayong na dapat tayo sumunod sa salita ng Panginoon. At nagbibigay kaliwanagan at tamang direksyon sa ating buhay. Na hindi lang na ang Kristiyano ay dapat sumusunod at nagpapasakop sa otoridad ng kasulatan higit sa tradisyon, emosyon, o sariling opinyon. Na ang Espiritu Santo ang nagbibigay kaliwanagan sa ating pag-unawa ng salita at tamang direksyon sa ating buhay. Kaya mga kapatid, kung wala ang banal na Espiritu sa ating buhay, napaka-imposible talaga natin maunawaan ang salita ng Diyos. Napakahirap po talaga, napakabigat, san malalim. May mga bagay tayo agad di maunawaan dyan. Pero habang ika'y nagbabasa, na mas lalong maunawaan mo ang salita ng Panginoon. Na nagbibigay kaliwanagan sa ating pangunawa at tamang direksyon ng ating buhay. Kaya ito yung challenge sa atin ngayon. Sabay-sabay po nating basahin. Sabihin mo nga yung katabi mo, handa ka na ba? O baka nag-aalinlangan ka pa? Pamanta. Handa na ba tayong sundin ang salita ng Diyos? Parang napakahina po yata. Amen. Praise God. Nahanda po tayong sundin ang salita ng Panginoon. Na huwag tayo pangunahan ng katamaran, lalong-lalo na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Yes, inaamin natin na tayo mahihina. Wala naman yatang perpekto dito eh. Kung may perpekto, pwede nang lumabas po sa simbahan na ito. Lahat po tayo ay makasalanan. Na kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Kasi kung di mo na kailangan ng Diyos, welcome ka pong lumabas na sa simbahang ito. Dahil kailangan natin ng Diyos. Kailangan mo ang salita ng Panginoon. Dahil tayo ay mga mahihina. Kaya need natin ng nutrisyon sa ating spiritual na pamumuhay. Kung sa ating physical ay pinapakain natin ng 3 times a day or more than pa, how much more pa kaya ang salita ng Panginoon? Kung ilang beses natin pinipid yung sarili natin sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, dalangin ko po na ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu ang kumilos sa buhay natin upang maunawaan natin ang salita ng Panginoon at ma-identify natin yung mga maling katuruan na kumakalat sa lugar natin o kahit saan mga bang lugar mapunta. Marami nang pwedeng i-research natin eh. Nandyan na. Ang problem tayo lang mismo. Kasi wala tayong foundation at hindi natin sinusundan kung ano yung tinuturo sa atin ng Biblia.